Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ibamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng 7 bakul na malalaki, at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang magnilay sa ating mabuting balita sa araw na ito. At ang ating pong mabuting balita ay ang Marcos chapter 8 verse 1 to 10. At ang ating pong napiling topic ay ang pagpaparami ng tinapay at isda. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, muling ipinakita ni Jesus ang kanyang malasakit sa maraming tao. 3 araw nang kasama ni Jesus ang napakaraming tao, nakikinig sa kanyang mga turo at sumusunod saan man siya magpunta. Dahil sa kanilang kagustuhang marinig ang salita ng Diyos, hindi na nila naisip ang kanilang sariling pangangailangan. Gutom na sila at malayo pa ang kanilang uuwian. Ngunit sa halip na hayaang magutom o mapagod ang mga tao, ipinamalas ni Jesus ang kanyang habag at gumawa ng isang himala. Pinakain niya ang libu-libong mula sa kakaunting tinapay at isda. Unang-una, mga kapatid, sa ating pagnilay, ang habag ng Diyos ay walang hanggan. Isa sa mga pangunahing katangian ng Diyos na muling ipakita sa Ebanghelyo ay ang kanyang walang hanggang habag. Hindi lamang siya nagtuturo ng mabuting balita, kundi inaalala rin niya ang pisikal na pangangailangan ng tao. Madalas, iniisip natin ang Diyos ay malayo, hindi interesado sa ating maliliit na suliranin. Ngunit mali ito, mali po. Sa Ebanghelyong ito, makikita natin na ang Panginoon ay nagmamalasakit hindi lamang sa ating kaluluwa, kundi pati na sa ating katawan. Alam niya ang ating pangangailangan bago pa natin ito ipinanalangin. Ang pangalawa po, ang kakaunti ay pinalalago ng Diyos. Ang himala ng pagpaparami ng tinapay at isda ay isang paalala ng kahit kakaunti ang meron tayo, kayang palaguin ito ng Diyos kung ibabahagi natin ng may tiwala. Isipin natin, ang 7 tinapay at ilang maliliit na isda ay napakaliit kung iakambing sa libu-libong nagugutom na tao. Ngunit nang ipagkatiwala ito kay Jesus, hindi lamang ito dumami, kundi may lumabis pa. Ganito rin ang ating buhay, mga kapatid. Minsan, iniisip natin na hindi sapat ang ating kakayahan at ang ating panahon o kahit ang ating material na yaman upang makatulong sa iba.
Ngunit kung matututunan nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating maliliit na handog, kaya niya itong gawing sagana at makapagpapapala ng maraming tao. Pangatlo po, si Jesus ang tunay na tinapay ng buhay. Ang pagpapakain ni Jesus sa libo-libo ay isang paunang pagpapakita na mas dakilang handog niya, ang kanyang sariling Eucharistia. Ang tinapay na ipinakain niya sa mga tao noon ay lumipas, ngunit ang banal na misa, ibinigay niya sa atin ang kanyang katawan bilang pagkain, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang tanong po, masigasig ba tayong hanapin hindi lamang ang tinapay na bumubusog sa ating katawan, kundi ang pagkaing nagbibigay buhay sa ating espiritu? Madalas, abala tayo sa paghahanap ng mga material na bagay, trabaho, pera, tagumpay, ngunit nalilimutan natin ang mas mahalagang bagay sa ating relasyon sa Diyos. Paano natin maipapamuhay ang ebanghelyong ito? Una po muli, magtiwala sa Diyos sa gitna ng ating pangangailangan. Minsan, nag-aalala tayo kung paano natin matutugunan ang ating pang-araw-araw na gastusin, kung paano natin matutulungan ang ating pamilya, o kung paano natin malalampasan ang mga hamon sa buhay. Ngunit tulad ng ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo, nais niya tayong anyayahan na ilapit sa Kanya ang ating pangangailangan at magtiwala na Siya ang magbibigay ng sagot. Pangalawa po, maging bukas palad. Ang himala ng pagpaparami ng tinapay hindi nangyari mula sa wala, kundi kakaunting tinapay na ibinahagi. Sa ating buhay, may kakayahan tayong tumulong. Gaano mang kaliit ang ating maibibigay, minsan isang simpleng ngiti, isang mabuting salita, o kaunting oras ng pakikinig ay sapat upang pagpalain ang iba. Pangatlo po, hanapin ang tunay na tinapay ng buhay. Huwag lang tayong mabuhay para sa makamundong bagay. Bigyan natin ng oras ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay sa Kanyang salita at pagtanggap sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang habag at pagmamahal. Tulungan mo akong palaging magtiwala sa iyo, lalo na sa mga panahong pakiramdam ko'y kulang ang aking kakayahan, panahon at yaman. Turuan mo akong maging bukas palad at matutong magbahagi ng aking natatanggap upang ako man ay maging instrumento ng iyong pagpapala sa iba. Higit sa lahat, naway hanapin ko hindi lamang ang tinapay na bubusog sa katawan, kundi ang tunay na tinapay ng buhay, ang iyong salita at iyong presensya sa aking buhay. Amen.